Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Kamahalan at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3166 hanggang 3170. Para sa Aaron, ang pinakamahalagang bagay ay upang mapabuti muli ang kanyang reputasyon sa Yanjing. Naniniwala ako na pagkatapos ng araw na ito, walang sino man sa Yanjing ang hindi makakakilala sa Aaron. Ito ang dahilan kung bakit kailangang lumahok ang Aaron sa final bago umalis. Bagamat hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-unlad ni Feng Chen, kinakailangan na bigyan siya ng mas matatag na hakbang. Bagamat ang mga secular na puwersang ito ay hindi makapasok sa mga mata ni Aaron, kailangan nating aminin na ang mga puwersang ito ay maaari pa ring maging mahalagang gamitin sa ilang mga pagkakataon. Kung tutuusin, hindi kaya ng Aaron ang lahat, kailangan nilang gawin ito ng personal, o takutin ang bawat isa sa kanilang buhay. Ngayon, nakamit na ang layunin, at malapit nang umalis ang Aaron. Bago manalo sa tasa, ang Aaron ay lumabas na sa arena ng hamon, na ginagawang hindi alam ng maraming tao. Kaya naman, kung tutuusin, ang pinakaabangan ng bawat mandirigma na dumalo sa Wuji Summit ay ang mapanalunan ang kampyonato. Ang referee na may tasa ay natalo nang makita niyang umalis si Aaron sa challenge arena. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba dapat siya ang may hawak ng trophy? Ang mga namamahala sa Wuji Summit ay nalilito din sa ngayon. Ang pinakamahalagang bahagi ay hindi pupunta. O nakalimutan ni Aaron. Nang makita ng mga tao ang Aaron na naglalakad palabas ng gate, napagtanto nila na talagang umalis si Aaron, at walang nostalgia para sa championship trophy. Siguro sa paningin niya, hindi naman importante ang tinatawag na champion trophy. Kung ito ay para sa iba, ang mga mataas na antas na pinuno na namamahala sa Wuji Summit ay magagalit, dahil ito ay isang hakbang na hindi nagbigay pansin sa Wuji Summit. Ngunit sa harap ng Aaron, hindi sila maaaring magalit, at hindi sila manggahas na magalit sa Aaron. Kung tutuusin, isa na siyang benchmark sa martial arts world. Ang pukawin ang gayong malakas na tao ay upang magdagdag ng problema sa kanyang sarili. Si Aaron ang naging unang tao sa kasaysayan na nanalo ng kampyonato ngunit hindi nanalo sa tasa. Upang maresolba ang kahihiyan, ang mga mataas na pinuno ng Wuji Summit ay kailangang pumunta ng personal sa challenge arena, at casual na nakahanap ng ilang dahilan para ipagpaliban ito. Ang Aaron ay umalis sa venue na may matinding damdamin, ngunit hindi dahil sa nanalo siya ng kampyonato, ngunit dahil sa wakas ay nakapunta na siya sa Yuncheng. Sa ngayon, ang nasa sabik na puso ni Aaron ay hindi mapatahimik, at kahit ang ideya ay sasakay siya ng eroplano sa Yuncheng ngayon. Aaron, hindi mo pa nakukuha ang cup. Bakit ang bilis mong tumakbo? Si Jing humihingal tumakbo sa Aaron's side, hingal. Mom, trophies are useless for me. I just want to go to Cloud City as soon as possible, sabi ni Aaron. Mabaho kang bata, kailangan mo bang magmadali? Bibigyan ka ni nanay ng isang piging sa pagdiriwang. Sabi ni Shi Jing. Huminto si Aaron at same time na sinabi kay Shi Jing, Nay, nagmamadali ako. Hindi na ako makapaghintay pa. Natigilan si Shi Jing, dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong kasabik na ekspresyon sa mukha ni Aaron. Nandito pa rin ang kanyang mga tao, ngunit ang kaluluwa ay tila napunta na sa Yuncheng. Mabango anak, nag-aalala pa si nanay sa ganoong kalayuan. First time mong pumunta ng malayo. Sabi ni Shi Jing. Natawa si Aaron at sinabing, natatakot ka pa ba na mabuli ako? Tapos na sinasabi, Aaron yang sariling kamao, patuloy na sabihin,
Sa tingin mo kung sino ang maaaring mangapi sa akin, ang aking kamao na ito, ay hindi biro. Tumawa si Shijing, sinasabing nag-aalala talaga siya ng sobra. Napakalakas ng Aaron, paano siya mabubuli ng isang tao? Ang kampyon ng Wuji Summit, ang lakas na ito ay hindi para sa kasiyahan. Pupunta ngayon, tanong ni Shijing. Hindi nag-atubili si Aaron na tumango, dahil sa sandaling ito, hindi niya makontrol ang kanyang kalooban. Tara, ihahatid ka na ni Mama sa airport, sabi ni Shijing. Sa oras na ito, ang mga tagahanga ay biglang sumugod palabas ng venue, tulad ng isang grupo ng mga mabangis na hayop, na nagmamadali patungo sa Aaron. Nang makita ito, ang mukha ni Aaron ay nagbago ng husto. Pagkatapos ay hinailan niya si Shijing at sinabing, "Nay, tumakbo ka." Hindi inaasahan ni Shijing na biglang magkakagulo ang mga babaeng iyon. Kung napapaligiran sila, natatakot ako na hindi sila makakalipad, tumakbo. Sa pagtapak sa mataas na takong, kinuha ni Shijing ang Aaron sa kamay at tumakbo ng ligaw. Tumakas ang mag-ina. Sa kabutihang palad, sa hindi kalayuan, nakita ng Aaron ang kotse ni Chinlin. Pagkasakay nila sa sasakyan ay nakatakas sila. "Chinlin, hindi ko inaasahan na lilito ka sa ganoong kagandang oras," sabi ni Aaron sabay buntong hininga. Nakangiting sinabi ni Chinlin, "Boss, matagal ko nang inaasahan ang ganitong sitwasyon, kaya matagal na akong naghihintay dito. Hindi ko inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ito. Pumunta ka sa airport." Tumanggaw si Aaron at pinagtibay si Chinlin. Natigilan si Chinlin. Bagamat sinabi na sa kanya ni Aaron ang tungkol dito noon, hindi niya inasahan na bigla na lang aalis ang Aaron. Ito ay katatapos lamang ng Wuji Summit. "Boss, aalis ka agad?" tanong ni Chinlin. "Hindi na ako makapaghintay. Simula ngayon, nasa iyo na ang lahat ng Fengchen. Sana hindi mo ako binaygo," sabi ni Aaron. Seryoso ang mukha ni Chinlin. Matagal na siyang handa sa kanyang puso. Bukod dito, paulit-ulit na pinaalalahanan ni Chinlin ang kanyang sarili na hindi siya dapat bulagin ng kanyang ambisyon. Sa mundong ito, magagawa niya ang anumang bagay, ngunit hindi niya dapat ipagkanulo ang Aaron. Kung hindi, wala siyang magagawa. "Boss, huwag kang mag-alala. I will try my best para mapaganda si Fengchen," sabi ni Chinlin. "Kung may hihingin sa iyo ang lolo ko para sa tulong, kahit anong paraan ang gamitin mo, dapat mong gawin ito," sabi ni Aaron. "Lolo." Natigilan si Chinlin. Hindi ba't namatay si Han Tianyang maraming taon na ang nakalipas? Walang nakakaalam nito sa Yanjing. Ang ibig sabihin ng mga salita ng amo ay biglang nabuhay ang matanda, o kaya'y nanatili ang kanyang kaluluwa sa mundo. "Ano ang ibig mong sabihin, boss?" tanong ni Chinlin. "Hindi namatay ang lolo ko. Namatay siya maraming taon na ang nakalilipas. Kaayusan lang ito ng isang tao. Hindi mo kailangang malaman ang partikular na sitwasyon, ngunit hindi mo masasabi sa akin ang tungkol sa lolo ko," panawagan ni Aaron. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Han Tianyang, at kung sasabihin ba ni Han Tianyang sa publiko na hindi siya patay, kaya sinabi niya kay Chinlin. "Oo." Tumanggo si Chinlin at sinabi na ang pangyayaring ito ay isang malaking shock sa kanya, at alam din niya, na kapag ito ay kumalat, ito ay magpapasimula ng isang malaking bagyo sa negosyo ng Yanjing. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong namatay sa loob ng maraming taon ay biglang nabuhay, na ikinagulat ng maraming tao. Habang papunta sa airport, tinawagan ni Chinlin ang isa sa kanyang mga kaibigan at tinulungan ang Aaron na ayusin ang mga air ticket, na nakatulong sa Aaron na maiwasan ang kahihiyan na walang eroplanong sasakay sa airport. Sa boarding gate, tahimik na tinitingnan ni Shijing ang pagpaparehistro ni Aaron, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang panahong ito na magkasama ay nagpaunlad sa kanya at sa Aaron ng malalim na damdamin. Ang biglaang pag-alis na ito ay ginagawang walang laman ang kanyang puso, at tiyak na magkakaroon ng kaunting kalungkutan. Bukod dito, ang Aaron ay 14 na taong gulang pa lamang ngayon. Siya ay nag-aalala na ang isang maliit na bata ay biglang nais na iwanan siya at pumunta sa malayo. Kahit na alam ni Xi Jinping na ang kasalukuyang lakas ng Han 3,000 ay hindi isang bagay na maaaring ay bully ng mga ordinaryong tao, sa kanyang paningin, si Aaron ay isang bata lamang. Sino ang nakakaalam kung ano ang kakaharapin niya kapag pumunta siya sa Yuncheng? Higit pa rito,
hindi makapaghintay ang Aaron dahil sa ilang bagay. Hindi maiwasan ni Shijing na mag-alala na ang mga bagay na ito ay magdudulot ng ilang gulo at panganib sa Aaron. Hindi ko inaasahan na aalis siya ng biglaan. Nag-aalala talaga ako tungkol dito, mahinang sabi ni Shijing. Nakangiting sabi ni Chinlin, umalis ang amo sa pinakamasayang oras. Kung ibang tao siya, hindi niya magagawa iyon. Kung nanatili siya sa Yanjing, ang kanyang posisyon ay hindi mapapantayan. Alam din ni Shijing na tinalikuran na ni Aaron ang kanyang katayuan bilang Yanjing, na hindi kayang gawin ng iba. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, ang mga ito ay tila walang halaga, at hindi niya alam kung paano siya magkakaroon ng ganoong estado ng pag-iisip kapag siya ay bata pa. Ipinasa sa iyo si Feng Chen. Ang pamilya Han ay hindi makikialam sa anumang bagay tungkol sa Feng Chen, ngunit dapat mong tandaan ang kanyang mga salita. Babala ni Shijing. Ibinaba ni Chinlin ang kanyang ulo, at sinabing, pakitiyak na walang sino man ang makakayanan ng aking katapatan sa amo. Si Shijing ay hindi nag-aalala tungkol sa paraan ng Aaron sa pagtatrabaho ng mga tao. Dahil kaya niyang ibigay si Feng Chen kay Chinlin, ipinapakita nito na sigurado si Aaron sa bagay na ito, kaya tamad siyang mag-alala tungkol dito. Sa eroplano, nakaupo si Aaron sa unang klase, nanginginig ang kanyang mga paa. Nang makita ng stewardess ang eksenang ito, napagkamalan niyang naisip na ang Aaron ay kinakabahan at natatakot, kaya't siya ay pumunta sa Aaron na may pinakamainit na ngiti at mahinang sinabi, huwag kayong matakot, mga anak. Kung kayo ay takot sa taas, maaari ninyong ipikit mo ang iyong mga mata kapag lumipad ang eroplano. Kung talagang kinakabahan ka, mayroon akong isang subo ng candy upang matulungan kang mapawi ito. Umiling si Aaron. Hindi siya kinakabahan. Medyo excited lang siya. Salamat. Hindi ako natatakot, sabi ni Aaron. Mga anak, sa harap ng ate mo, hindi mo na kailangan pang harapin. Ang stewardess sinabi na may isang ngiti, Aaron's hitsura sa kanyang mga mata, ang ilang mga kaibig-ibig, malinaw na takot na hindi gawin, ngunit din mahirap aminin. Ang Aaron ay medyo walang magawa. Bagamat mabait ang stewardess, hindi talaga siya natatakot. Kung natatakot ako, maaari ba akong magtago sa iyong mga bisig? Nakangiting sabi ni Aaron, casual ding tumingin sa kinatatayuan ng dibdib ng stewardess. Namula agad ang stewardess. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinukso siya ng isang maliit na bata. Sa mga bisig ng kapatid ko, hindi lahat ay may karapatang magtago. Sabi ng stewardess, sayang naman, mukhang nanghihinayang si Han Sunny. Tinansya ng stewardess na hindi magandang bagay ang Aaron, kaya tinatamad siyang harapin ito. Nang lumipad ang eroplano, sa wakas ay napigilan ng Aaron ang kanyang pananabik at kumalma. Hindi niya inalog ang kanyang mga paa at hinayaan ang mga tao na maling isipin na siya ay natatakot. Ang Yuncheng ay isang napakapamilyar na lugar para sa Aaron. Ang mga villa sa Yandengshan ay nagdadala ng maraming magagandang alaala sa Aaron. Doon, naranasan ng Aaron ang kahulugan ng tunay na tahanan. Siyempre, ang pakiramdam na ito ay madadala lamang sa kanya ni Ivory. Nang para sa Chinlan at Sugoyaw, sila ay tagalabas lamang sa Aaron. Mga domestic flight, ang oras ng paglipad ay hindi mahaba. Nang magsimulang lumapag ang eroplano, nakita ng Aaron ang mukha ng Cloud City. Kung ikukumpara sa mahigit 10 taon na ang lumipas, ang Yuncheng ngayon ay tila hindi na uso. Sa oras na ito rin ang panahon para sa pag-unlad ng Yuncheng. Gayunpaman, ang pamilyang Su ay isa ng sikat na pamilya sa Yuncheng sa panahong ito. Ang pagsisimula bilang isang materyales sa gusali ay naaayon lamang sa mga pangangailangan sa pagpapaunlad ng Yuncheng. Panay ang paglapag ng eroplano. Sa sandaling bumaba siya sa eroplano, huminga ng malalim si Aaron, pamilyar na hangin, pamilyar na pakiramdam. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na mag-inat, ngunit ito ang sandaling paghinto. Sa likod niya ay dumating ang isang tinig ng kawalang kasiyahan, anong ginagawa mo? Bilasan mo at huwag kang hamarang. Lumingon sa likod si Han Sanchen at nakita niya na ang tinutukoy niya ay isang binata na may naiinip na mukha, makapal na kilay at malalaking mata. Sa kanyang likuran ay may isang binata na tila pamilyar sa kanyang hitsura, ngunit hindi maalala ni Han kung kailan niya ito nakita. Wala ring pakialam sa kanila ang Aaron. Total tumira lang siya sa Cloud City, at ayaw niyang magkagulo, kaya nag-giveaway siya sa kanila. Kasabay nito,
Ang ilang mga Mercedes-Benz ay direktang nagmumula sa runway, na isang poster upang direktang salubungin ang eroplano. Bahagyang nagulat si Aaron. Hindi niya inaasahan na figure pa rin ang dalawang kabataang ito. Kung hindi, ang mga pribadong sasakyan ay hindi madaling makapasok sa paliparan. Dahil dito, mas na-curious si Aaron tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, lalo na ang taong nagpapakilala sa kanya. Nang irak ni Aaron ang kanyang utak para alalahanin ang hitsura ng lalaki, bigla siyang natigilan. Dahil ang taong ito ay hindi lamang pamilyar, kundi pati na rin ang isang taong napakapamilyar niya, ngunit dahil sa kanyang edad, hindi siya naisip ni Aaron sa unang pagkakataon. Moyang. Ang lalaki pala ay si Moyang noong bata pa siya. Ang hindi inaasahan ni Aaron ay ang gwapo pala ng batang si Moyang. Ito ay ang ganitong uri ng gwapo na ginawa Aaron hindi nakipag-ugnay sa kanya sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, nang makilala ni Aaron si Moyang, siya ay isa ng hamak na nasa katanghaliang gulang na lalaki, at isang walang prinsipyong amo na nagkukuskos at humihit-hit ng sigarilyo araw-araw. Walang choice si Aaron kundi ngumiti. Ang unang kakilala na nakilala niya sa Yuncheng ay si Moyang, na hindi niya naisip. At ngayon, high-spirited na talaga si Moyang. Madaling kumuha ng ilang sasakyan sa airport, na sapat na upang ipakita kung gaano kataas ang kanyang katayuan sa Yuncheng. Makalipas ang maraming taon, ibinigay ni Moyang ang kanyang posisyon para sa kapakanan ng isang babae. Ang katapangan na ito ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Dahil siya ay isang kakilala, Aaron ay walang pakialam sa kanyang kawalang galang sa ngayon, ngunit ito ay masyadong maaga upang makilala siya. Tinatayang hindi siya papansinin ni Moyang. Pagkalabas ng airport, hindi dumiretso si Han Sanchen sa tahanan ni Ivory, ngunit nagtungo sa Yandengshan Villa area. Ang Hillside Villa ang dati niyang tahanan. Ang unang ginawa ni Han Sanchen nang bumalik siya sa Yuncheng ay bumili ng sarili niyang bahay. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay iba kaysa sa hinaharap. May isang kilalang tao sa Cloud City na naninirahan dito. Hindi ganoon kadali para sa Aaron na bumili ng villa sa gilid ng burol. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!